Ladies and gentlemen, welcome to this executive party. First of all, sino bang gustong makasayaw ang ating CEO na si Lucas sa dance floor? Anyone here? Tanong ng isang event host. Pwede ba ako? Sagot naman ng isa sa mga anak ng business partner nila na si Jasmine. Patay na patay lamang naman ito kay Lucas. Hanggang sa lumapit si Lucas patungo sa isang table. Akala ng marami na si Jasmine ang lalapitan nito, pero isang babae pala sa tapat ng table na nilapitan ni Lucas. Pwede ba kitang dalhin sa dance floor, Miss Beautiful? Tanong ni Lucas na may ngiti pa sa kanyang labi. No. Yung nag-volunteer na lang, siya na lang ang isayaw mo. Sagot naman ng babae sa kanya. But I want you. Pagpupumilit pa ni Lucas at dinala niya kaagad ang babae sa dance floor. Sorry ha, pero kasi hindi ako komportable na isayaw mo. Sagot ng babae sa mariin na boses. Talaga lang ba? Sige, ayoko nang ipilit. Saad naman ni Lucas medyo nagulat sa pagka-resolute ng babae. Thank you for understanding. Sagot naman ng babae sa kanya, ngunit hindi niya muling tiningnan si Lucas. Sa likod ng kanilang usapan, napansin ng mga tao sa paligid ang insidente at nagdulot iyon ng ilang komento at mga bulong-bulungan. Si Jasmine na nakatayo sa tabi ay napansin ang pangyayari at napansin ang pagkakaiba ng ekspresyon ni Lucas. Pasensya na po sir, nagmamadali kasi ako, baka masarado na yung elevator eh. Pagpapaumanhin ni Chloe. It's okay. Sa susunod, mag-iingat ka na ha. By the way, I'm Lucas Razon. Saad naman ni Lucas. Thank you sir. Ako naman po si Chloe Falcon. Bagong empleyado po ako dito. Saad naman ni Chloe habang pumapasok ito sa elevator. Nice meeting you, Chloe Falcon. Sabay abot naman ni Lucas ng kanyang kamay para makipag-handshake sa dalaga. Nakangiti si Chloe habang iniaabot ang kanyang kamay at nakipag-shake hands na rin kay Lucas. Nice to meet you, Sir Lucas. Sabay ngiti pa niya. Habang nasa loob ng elevator, nararamdaman ni Chloe na masaya at komportable siya sa kanyang bagong trabaho. Excited na ako sa mga gagawin natin dito sa kumpanya. Aniya, tumango naman si Lucas. Maganda yan, Chloe. Kapag may mga katanungan ka o kailangan mo ng tulong, huwag kang mag-atubiling magtanong. Thank you, Sir Lucas. I'll keep that in mind. Sagot naman ni Chloe na puno ng determinasyon. Matapos ang naging maikling pag-uusap nilang dalawa, dumating na sila sa kanilang floor at naghiwalay na para sa kani-kanilang mga trabaho. Sa loob ng opisina ay naglakad si Chloe patungo sa kanyang working station habang tinitingnan ang mga empleyado sa buong paligid. Nang makarating siya sa kanyang lugar, agad siyang bumungad sa kanyang mga bagong kasamahan. Hi everyone! Ako nga pala si Chloe Falcon, bagong kasama dito sa kumpanya. Bati niya na may kasama pang pagngiti. Hi Chloe! Ako si Karen. Eto nga pala si Dave at ito naman si Mark. Sabay-sabay na bati ng kanyang mga bagong kasamahan. Masaya si Chloe sa mainit na pagtanggap ng kanyang mga kasamahan. Nice to meet you all. Aniya. Sana magkasama-sama tayong matagumpay sa trabaho natin. Nakangiti ang kanyang mga kasamahan sa kanyang mabuting pahayag. Tsak yan, Chloe. Kung may kailangan ka ng tulong o impormasyon, huwag kang mag-atubiling lumapit sa amin ha. Saad naman ni Karen na puno ng pagpapakumbaba. Thank you, Karen. I'll keep that in mind. Sagot naman ni Chloe na puno rin ng pasasalamat. Sa unang araw ni Chloe sa kanyang bagong trabaho, ramdam niya ang mainit na pagtanggap at suporta ng kanyang mga bagong kasamahan na nagbibigay sa kanya ng dagdag na lakas ng loob at determinasyon. Nang sumapit ang hapon, hindi mapigilan ni Lucas ang pag-iisip sa mga ngiti ni Chloe sa kanya. Napagtanto niya na tila may kakaiba sa dalaga na hindi niya malaman kung ano. Kaya't napagdesisyonan ni Lucas na puntahan si Chloe sa kanyang workstation. Hi Chloe. Bati ni Lucas na may ngiti sa kanyang mga labi nang makita niya ang dalaga sa working station nito. Napalingon si Chloe at agad na namutawi ang isang ngiti sa kanyang mga labi nang makita nito si Lucas. Hi Sir Lucas, may kailangan po ba kayo?
Naisip ko lang na bisitahin ka at tanungin na rin kung kumusta ka sa iyong unang araw dito sa kumpanya. Saad ni Lucas na puno ng interes. Napangiti si Chloe sa pagiging mapagtanong ni Lucas. Nako, maraming salamat po, Sir Lucas. Okay naman po ang unang araw ko dito. Napaka-welcoming po ng mga kasamahan ko. Tugon naman niya. Talaga ba? I'm glad to hear that. Saad naman ni Lucas na mas lalo pang napangiti sa naging tugon ni Chloe sa kanya. Habang sila ay nag-uusap ay ramdam ni Lucas ang kakaibang koneksyon sa dalaga na tila nagpapalakas sa kanyang kagustuhang mas makilala pa siya ng mas mabuti. Eto ba ang bagong pwesto mo? Sobrang init naman yata sa pwestong to. At saka bakit parang sobrang liit ng space? Saad ni Lucas sa kanya. Yes sir, pero okay lang naman po ako dito. May mini fan naman po ako dito sa table ko. Sagot ng dalaga. Alam mo bang, pwede kitang i-hire bilang secretary ko? Kung gusto mo lang. Alok naman ng CEO na si Lucas. Talaga po ba, sir? Hindi naman makapaniwalang tanong ng dalagang si Chloe. Oo naman, seryoso ako dun Alam ko na kaya mo at alam kong mas mahusay ka kesa sa iba dyan. Saad ni Lucas habang naglalakad patungo sa opisina niya. Nako, Sir Lucas, marami pong salamat sa pagtitiwala nyo. Pero, paano po kung may magalit sa desisyon nyo na ako na lang ang kunin bilang sekretary nyo? Tanong naman ni Chloe na may halong pangamba sa boses niya. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Ang mahalaga, alam ko ang kakayanan mo. At gusto kong bigyan ka ng mas magandang oportunidad dito sa kumpanya ko. Paliwanag ni Lucas habang nagpapatuloy sila sa paglalakad. Wow, sir! Sobrang saya ko naman po. Hindi ko po akalain na mabibigyan po ako ng ganitong pagkakataon. Saad naman ni Chloe at punong-puno ng pasasalamat ang kanyang boses. Alam mo bang deserve mo yan, Chloe? At saka, alam ko na magiging maganda at magiging magandang samahan natin bilang magkatrabaho. Saad naman ni Lucas na puno ng kumpiyansa. Hindi ko po alam kung paano ko kayo mapasasalamatan, sir. Sobrang laking tulong nito sa akin, lalo na rin sa pamilya ko. Saad ni Chloe na tila hindi pa rin makapaniwala sa nangyayari. Ang pagtulong ko naman sa iyo ay bahagi ng tungkulin ko bilang CEO. Gusto ko ring makita kang umunlad at magtagumpay dito sa trabaho mo. Pagpapaliwanag ni Lucas na puno ng determinasyon. Huwag kayong mag-alala, sir. Ipakikita ko po sa inyo na hindi po kayo nagkamali sa pagpili sa akin. Gagawin ko po ang lahat para maging karapat-dapat sa tiwalang ibinigay ninyo sa akin. Pangangako ni Chloe na puno rin ng determinasyon. Maganda yan, Chloe. Alam ko na magiging mahusay kang sekretarya at magiging asset ka sa kumpanyang to. Sa ngayon, tara na. Simulan na natin ang bagong yugto ng ating trabaho. Saad naman ni Lucas na puno ng pag-asa para sa kanilang hinaharap. Sa pagpasok sa opisina ng CEO na si Lucas, agad na nagpakilala si Chloe sa iba pang mga empleyado doon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Chloe at simula ngayong araw na to, ako na po ang bagong secretary ng CEO natin na si Mr. Lucas. Masiglang bati ni Chloe sa mga kasamahan niya. Magandang umaga, Chloe. Masaya kaming makilala ka. Nandito lang kami kung kailangan mo ng tulong, ha? Saad ng isang empleyado na bumati na may ngiti sa kanya. Nako, maraming salamat. Aasahan niyo po na gagawin ko ang lahat para maging maayos ang ating samahan dito sa opisina. Sagot naman ni Chloe na puno ng determinasyon. Matapos ang naging maikling pagsasalita sa mga kasamahan, tinungo na nila ni CEO Lucas ang kanyang opisina para simulan ang unang araw ng pagtatrabaho ni Chloe bilang kanyang sekretary. Sa loob ng opisina ay nagpakita ng mga gawain si CEO Lucas kay Chloe at ibabahagi ang ilang mahahalagang impormasyon tungkol sa kanyang magiging trabaho. Chloe, ito nga pala yung ilan sa mga mahahalagang dokumento na kailangan kong pagtuunan mo ng pansin ngayong umaga. Pwede mo bang iayos ito para sa akin habang ginagawa ko ang ilang mga tawag? Saad ni Lucas habang ibinibigay ang mga papeles kay Chloe. Opo, Sir Lucas. Ako na po ang bahalang mag-ayos nito para sa inyo.
Sagot ni Chloe na handang tumulong sa anumang paraan. Napakaganda niyan, Chloe. Salamat sa pagtitiwala mo. Kung meron kang kahit na anong katanungan, huwag kang mag-atubiling magtanong sa akin. Saad ni Lucas. Yes, sir. Maraming salamat po sa mga payo at gabay. Gagawin ko po ang lahat para maging mabuting sekretary sa inyo. Pangako naman ni Chloe na puno ng determinasyon. Matapos ang naging maiksing pag-uusap ay nagpatuloy sila sa kanilang mga gawain sa loob ng opisinang iyon. Magandang umaga po, Sir Lucas. May mga bago po ba tayong update para sa mga proyekto nyo ngayon? Tanong ni Chloe sa kanyang amo. Oo, magandang umaga rin sa'yo, Secretary Chloe. Meron. Nakumpleto na natin ang unang phase at magandang feedback mula sa mga stakeholders. Sagot ng CEO. Napakagandang balita naman yan, sir. Napakahusay po talaga ng pamumuno ninyo, Sir Lucas. Papupuri pa ng dalaga. Salamat, Sec Chloe. Ngunit hindi lang yun ang magandang balita. Narito na rin ang resulta ng aming quarter-end report. At lumagpas tayo sa aming inaasahang kita. Wow! Talaga nga naman. Tunay na napaka-impressive po ng liderato nyo, Sir Lucas. Salamat sa suporta mo, Chloe. Ikaw din. Hindi mo rin naman nilalaktawan ang iyong mga responsibilidad bilang sekretary. Marami tayong naabot na tulong sa mga organisasyon. Nakakataba naman po ng puso ang mga sinabi niyo, Sir Lucas. Huwag po kayong makaalala. Makakaasa po kayo na patuloy kong gagampanan ng aking tungkulin. Yan ang gusto kong marinig. Maganda ang teamwork natin. Sana magpatuloy ang ating pagtutulungan para sa ikauunlad ng kumpanya. Ang elevator ay huminto at bumukas ang pintuan niyon. Narito na po tayo, Sir Lucas. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw din sa iyo, Chloe. Hanggang sa muli. Ay, oo nga pala, sir. By the way, meron po pala tayong malaking board meeting mamayang hapon. Tungkol po ito sa expansion plans natin sa Southeast Asia. Kailangan nating siguraduhin na handa po tayo sa lahat ng posibleng katanungan mula sa mga board members. Naiintindihan ko. Anyway, nakapagsagawa na ba tayo ng karampatang pag-aaral at plano patungkol dito? Oo naman, sir. Nakumpleto na po natin ang market research. Ganun din po ang competitive analysis. Nakalatag na rin ang financial projections. At ganun din po ang risk assessments. Maganda kung ganun. Siguruhin mong may mga kopya akong makukuha bago mag-umpisa ang meeting. Salamat sa pagtsatsaga at dedikasyon mo, Secretary Chloe. Wala nga naman po yun, sir. Ito naman po kasi talaga yung tungkulin ko para sa tagumpay ng kumpanya. Kaya't handa po akong tumulong sa anumang paraan na aking pwedeng magawa. Salamat, Sec Chloe. Huwag kang mag-atubiling kumonsulta sa akin, ha? Kung may kailangan ka o kahit na anong tulong. Nandito lang ako, sir. Sige po, magandang araw po ulit. Magandang araw din. Sa kabilang banda ay umuwi na muna sa mansyon si Lucas. Bumungad agad sa kanya ang anak niyang kambal na sina Zia at Zion. Hi, Daddy! Umuwi ka na po pala! Saad ni Zion at nagmano pa ang dalawa sa kanilang ama. Yes naman mga anak. Sagot ni Lucas at niyakap pa ang kambal. Guess what, Daddy? Perfect po ako sa exam namin kanina. Proud na saad naman ni Zia sa kanyang ama. Napangiti si Lucas sa balita ni Zia. Talaga? Napakagaling talaga ng anak ko. Congratulations, my princess. Saad niya, sabay yakap ulit sa kanyang kambal. At ikaw naman, Zion. Kamusta ang araw mo? Ngumiti naman si Zion sa kanya. Okay naman po, Daddy. Nag-enjoy ako sa basketball practice namin kanina. Napuno ng saya ang mansyon habang nagkukwentuhan ng tatlong magkakakampi. Subalit biglang nagsalita ang amang si Lucas nang may seryosong ekspresyon sa mukha nito. Pero may importante akong sasabihin sa inyo, mga anak ko. Talaga, Daddy? Bakit naman po importante? Ano po ba yun? Tanong ni Zia habang nauutal sa kaba. Nakiramdam si Lucas bago ito nagpatuloy. Meron nga pala akong bagong sekretary. Ipapakilala ko siya sa inyo bukas, kapag hindi na siya busy. Saad niya na may halong kaba. Wow! Seryoso yun, Daddy? Nakaka-excite naman po yan.
Bulalas naman ni Zion na parang wala namang nararamdaman na tensyon. Napawi ang kaba sa mukha ni Lucas nang makita ang reaksyon ng kanyang mga anak. Oo nga eh. Exciting talaga mga anak. Pero sana magustuhan niyo siya. Saad niya na puno ng pag-asa. Nagsimula na silang maghapunan at puno ng excitement at anticipation sa pagdating ng bagong sekretary ni Lucas. Kinabukasan sa kanilang hapagkainan, nag-abot si Lucas ng mga folder sa kanyang mga anak. Narito ang mga trabaho para sa inyo ngayong araw, okay? Saad ni Lucas habang tinitingnan ang mga ito. Wow! Mukhang marami po to, Daddy Bulalas naman ni Zia na puno ng determinasyon na simulan ng mga gawaing ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Tara na, Zion! Simulan na natin to! Dagdag pa nito na nakangiti ngayon sa kanyang kapatid. Samantala, habang nagpaplano ang kambal sa kanilang mga gawain, ay nararamdaman ni Lucas ang kaba sa kanyang sikmura. Ang bagong sekretary ay darating na ngayong araw at umaasya siya na magiging magaan ang pakikitungo nito sa kanyang mga anak. Habang abala sa pagpaplano ang kambal, biglang tumunog ang telepono ni Lucas. Agad niyang kinuha ito at napansin ang caller ID na nagpapakita na galing ito kay Chloe, ang kanyang bagong sekretary. Hello Chloe, anong nangyari? Ang tanong ni Lucas na puno naman ng pag-aalala. Sir, may emergency po sa probinsya. Kinakailangan ko pong makauwi ka agad. Pasensya na, sir. Saad ni Chloe na halatang may tensyon sa boses nito. Ganun ba? Oo kay Chloe. Mag-iingat ka sa pag-uwi mo. Salamat sa paalala mo. Sagot naman ni Lucas at nagpasalamat sa maagang pag-abiso sa kanya ng sekretary. Pagkatapos ng tawag ay napaisip si Lucas. Mukhang mag-isa tayong tatlong magkakakampi ngayon, mga anak. Pero alam ko naman na kaya nyo yan. Saad ng kambal na puno ng tiwala sa kanyang kakayahan. Nagpatuloy sila sa kanilang ginagawa, puno ng determinasyon na harapin ang mga hamon sa araw-araw. Halika na, ihahatid na kita sa inyo. Pasado 6:00 na rin ang hapon, no? Alok ni Lucas pero tumanggi ang dalaga. No sir, pasensya na po. Wag na lang, makakaabala lang po ako sa inyo. Sagot naman ni Chloe sa kanya. Chloe, hindi ka naman makakaabala sa akin. Gusto ko lang siguruhin na ligtas kang makakauwi sa inyo. Paliwanag ni Lucas na may kaunting pag-unawa sa pag-aalala ng seguridad ni Chloe. Ayoko nga. Hindi mo naman talaga ako gustong ihatid, hindi ba? Sagot ni Chloe na medyo may halong pagmamaktol. Ha? Hindi. Hindi ganun. Sige na Chloe, pakiusap. Ihahatid na kita sa inyo. Saad naman ni Lucas at pinipilit ang kanyang alok. Ayoko nga sir. Huwag ka nang magpaka-plastic pa dyan. Mariing saad ni Chloe sa kanya na halatang nagagalit ito. Napansin din ng ibang empleyado ang pagtatalo ng dalawa at nagkaroon ng ilang sulyap at mga bulong-bulungan sa buong paligid. Okay na, sige. Sasakay na ako. Saad naman ni Chloe na halatang may kahalong pag-aalinlangan pa. Salamat Chloe. Hindi ko naman intensyon na ma-offend ka kanina. Gusto ko lang siguraduhin na ligtas ka sa pag-uwi mo. Saad ni Lucas na may halong pagpapakumbaba sa kanya. Sumakay si Chloe sa kotse ni Lucas at habang naglalakbay sila, medyo tahimik pa rin ang buong paligid. Mararamdaman ang tensyon sa buong hangin, ngunit unti-unti itong nawawala habang tumatagal ang biyahe. Chloe, pasensya na kung naging matigas ang dating ko sa'yo kanina. Hindi ko talaga intensyon na makasakit ng damdamin. Saad ni Lucas habang humihingi ng paumanhin. Naiintindihan ko naman sir. Pasensya na rin po kayo kung medyo mainit ang ulo ko kanina. Sagot ni Chloe na may bahagyang pag-aalinlangan pa. Okay lang naman yun. Ang importante sa akin, yung maging ligtas ka sa pag-uwi mo. Saad ni Lucas, ngumiti ito ng kaunti na may kalungkutan. Chloe, salamat sa pagpapatawad at pag-unawa. Sigurado akong marami kang rason para maging maingat at maging kritikal sa mga alok ng iba. Naiintindihan ko yun.
Saad naman ni Lucas na nagpapakumbaba. Naiintindihan ko rin po yun, Sir Lucas. Maraming salamat sa pag-aalala at ganun din sa pagiging mapagpakumbaba nyo. Sagot naman ni Chloe na may ngiti sa labi. Pwede bang wag mo na akong tawaging sir? Kapag nasa labas tayo, Chloe, tawagin mo na lang akong Lucas. Sabi niya, nagpapakumbaba. Sige po, Lucas. Maraming salamat ulit sa paghatid. Ingat kayo. Saad ni Chloe at nagbukas ng pintuan ng kotse para makababa na rin. Ingat din sa'yo, Chloe. Mag-text ka ha, kung may kailangan ka. Saad naman ni Lucas na may ngiting mapayapa na. Pagkatapos ng maayos na pakikipag-usap ay bumaba ang dalaga mula sa kotse ni Lucas. At habang naglalakad papunta sa kanyang bahay, hindi naman maiwasang mangiti sa naging karanasan. Hindi ako busy ngayon at alam kong ikaw din, sir. Ano kaya kung pumunta tayo sa bahay nyo? Wednesday naman ngayon eh. Saad ni Chloe. Magandang idea yan. Sure. After ng lunch break, uuwi tayo sa amin. Pagsang-ayon naman ni Lucas. Ang saya naman. Excited na akong makita ang bahay mo, Sir Lucas. Anong merienda natin pala mamaya? Tanong ni Chloe na may kasamang excitement sa kanyang boses. Siguro magpapaluto na lang ako ng mga simpleng pulutan. Gusto mo bang magdala ng kahit na ano? Sagot naman ni Lucas. Talaga, sir? Sige. Ako na po ang bahala sa dessert. Magdadala ako ng paborito kong cake. Saad naman ni Chloe na masayang nag-aalok. Habang nag-uusap sila, mas lumalim ang kanilang pagkakaibigan at mas naging komportable sila sa isa't isa. Sa pagdating ng lunch break, handa na sina Lucas at Chloe para pumunta sa bahay ni Lucas. O ano, Chloe? Tara na. Excited na akong makarating sa bahay at makapagpahinga ng konti. Sabi ni Lucas habang naglalakad palabas ng opisina. Tara na, Sir Lucas. Excited na rin po akong makita ang bahay mo at ang mga pulutan na sinasabi niyong ihahanda niyo. Sagot naman ni Chloe na may kasamang ngiti sa kanyang muka. Nakasakay na sila sa kotse ni Lucas habang papunta na sa bahay nito. Wow! Ang ganda rin ng isang kotse mo, Sir Lucas. Anong model nito? Tanong ni Chloe na tila namamangha sa loob ng kotse. Maraming salamat, Chloe. Ito yung Toyota Camry. Medyo matagal ko na to hindi nagagamit. Pero maayos pa rin naman. It's a gift from my dad. Saad naman ni Lucas na masaya sa naging komento ni Chloe. Maganda talaga ang mga Toyota. Matipid din sa gasolina. Saad naman ni Chloe na nagbibigay ng karagdagang komplemento. Sa loob ng kotse, patuloy silang nag-uusap tungkol sa kanilang mga paboritong bagay. Nagpapalitan sila ng mga musika at nagtatawanan habang binabaybay nila ang daan papunta sa bahay ni Lucas. Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang biyahe papunta sa bahay ni Lucas. Sa likod ng malamig na hangin mula sa aircon ng kotse ay nagpatuloy ang kanilang masayang pag-uusap. Chloe, may mga hilig ka bang gustong gawin na gusto mong ibahagi sa akin? Tanong ni Lucas na interesado sa mga bagay na kinahihiligan ng kanyang kasama. Oo naman, Sir Lucas. Isa sa mga paborito kong gawin, magbasa ng mga libro. Mahilig ako sa iba't ibang genre, pero ang pinakagusto ko, yung mga mystery novels at mga dystopian fiction. Sagot ni Chloe na may kasamang sigla sa kanyang boses. Maganda yan. Nagbabasa rin ako ng mga libro, kaya't magkakasundo tayo pagdating dyan. Anong pinaka-latest na libro ang nabasa mo? Tanong naman ni Lucas na may halong pagmamalaki sa kanyang boses. Katatapos ko lamang pong basahin ng The Silent Patient ni Alex Michaelides. Sobrang ganda ng twist ng storya. Hindi mo talaga aakalain na ganun palang mangyayari sa dulo. Ang galing! Saad ni Chloe na may halong excitement sa kanyang boses. Oo nga. Napanood ko rin ang reviews tungkol dyan. Mukhang kakaiba at nakakahook ang mga plots. Siguro, dapat kong basahin din talaga yung librong yan, ano? Saad ni Lucas na tila na curious sa librong binasa nito.
Habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap tungkol sa mga librong kanilang binabasa, biglang napansin ni Chloe ang isang tanong na matagal na niyang gustong itanong sa kanyang Sir Lucas. Sir, may balak ka pa bang magkaroon ng sarili mong library sa bahay mo? Parang ang saya sigurong magkaroon ng isang malaking collections ng mga libro. Tanong ni Chloe na may kasamang interes sa kanyang boses. Oo nga, Chloe. Sa totoo lang, gusto ko talagang magkaroon ng sarili kong library sa bahay. Sa ngayon, konti pa lang talaga yung libro ko eh. Pero unti-unti nang lumalaki ang collections ko. Sagot naman ni Lucas. Wow, ang saya-saya naman. Sana makarating din ako sa punto na may sarili na rin akong library sa bahay ko. Ang sarap sigurong magbasa at mag-unwind habang nandun ka sa loob ng library mo. Saad naman ni Chloe na tila nakikisabay sa mga pangarap ni Lucas. Hindi na malaya nila ang oras at bago pa nila nalaman ay nasa harapan na sila ng bahay ni Lucas. Naabot nila ang kanilang destinasyon ng may kasiyahan sa kanilang mga puso at ng maraming bagong kwentuhan na nagpahaba sa kanilang biyahe. Nang pumasok na sila sa loob ng mansyon, namangha si Chloe sa lawak at ganda ng lugar. Wow! Sir Lucas, ang ganda naman ng bahay mo. Parang mansyon, napakalaki. Bulalas ni Chloe na tila napapawaw sa ganda ng lugar. Salamat, Chloe. Oo nga, medyo malaki nga ito pero sanay naman ako dito. Tara, ipapakita ko sa iyo ang library ko. Saad ni Lucas na masayang nagpakita ng kanyang buong bahay. Tinungo nila ang library na puno ng mga libro mula sa iba't ibang genre at may mga magagandang kahoy na estante. Napakaganda ng library mo, Sir Lucas. Napakadaming libro. Siguradong magiging cozy ang pagbabasa dito. Sambit naman ni Chloe na tila naglalaway na sa excitement. Oo, dito talaga ako nagre-relax at nag-a-unwind kapag may mga free time ako. Feel free to borrow any books you want. Chloe. Saad naman ni Lucas na masayang ibahagi ang kanyang mga libro sa kanyang kaibigan. Habang sila ay naglilibang sa pagtitig sa mga libro, ay biglang may bumungad na malamig na hangin mula sa labas. Tumingin si Chloe at Lucas sa bintana at nakita nila ang simoy ng hangin na nagdadala ng kaligayahan at kasiyahan sa kanilang puso. Ang ganda ng tanawin, no? Nakaka-relax. Saad ni Chloe na may ngiti sa kanyang labi. Tama ka, Chloe. Napakasarap talagang tumira dito. Saad naman ni Lucas na may kasamang pasasalamat sa bawat biyayang natatanggap niya. Napansin ni Chloe ang mga nakasampay na mga damit na tila mga pambata sa isang sulok ng library. Napansin din niyang nagdadalawang isip si Lucas habang tinitingnan niya ang mga ito. Sir Lucas? Bakit po may mga damit na pambata dito sa library niyo? Tanong ni Chloe na tila nabigla sa kanyang natuklasan. Nagkaroon naman ng kaunting kaba si Lucas sa kanyang tinig bago siya sumagot. Yang mga yan? Galing yan sa mga anak ng kasambahay ko. Naiwan ko kasing bukas tong library kanina eh. Siguro nakapasok yung mga bata. Pagpapalusot ni Lucas na mukhang kinakabahan. Talaga ba? Ang akala ko tuloy may anak ka na hindi ko alam. Saad naman ni Chloe na tila nagtatanong sa kanyang sarili kung may malalim na dahilan sa likod ng palusot ni Lucas. Hindi Chloe. Wala pa akong anak. Siguro naiwan lang talaga yan ng mga anak ng kasambahay ko. Kaya huwag kang mag-alala. Saad naman ni Lucas na may kasamang pagpapaliwanag pa. Kahit may kaunting agam-agam pa rin si Chloe ay nagdesisyon siyang ibaon na lamang ang katanungan at magpatuloy sa pag-e-enjoy sa kanilang pagkakataon sa bahay ni Lucas. Okay lang, Sir Lucas. Basta't hindi ka naman pala ang may anak, wala akong problema dun. Gusto mo bang magpahinga na muna tayo bago natin simulan ang pagmemeryenda natin? Saad naman ni Chloe na nag-aalok ng kanyang tulong. Oo naman. Yun nga sana ang plano ko. Salamat, Chloe. Sige, magpahinga na muna tayo bago tayo magpatuloy sa pagmemeryenda. Saad nito. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay nagkaroon ng kaunting pagkakataon para magtanong at mag-isip ng malalim si Chloe.
Subalit sa huli, mas pinili niyang ipaubaya na lamang ang agam-agam at mag-focus sa kasalukuyang sandali ng kanilang pagkakaibigan. Habang nagpapahinga sila sa loob ng library, ay nagpatuloy ang kanilang mga pag-uusap. Kamusta ka naman pala sa trabaho mo sa opisina ko, Chloe? Hindi ka ba masyadong napapagod? Tanong ni Lucas na interesado sa kalagayan ng kanyang kaibigan. Okay lang naman ako, Sir Lucas. Medyo busy nga lang sa mga nakaraang linggo, pero ngayon, medyo humupa na rin naman yung trabaho. Sagot ng dalaga na may kasamang paghinga ng ginhawa. Maganda yan. Mahalaga ang pagkakaroon ng balance sa trabaho at sa personal na buhay. Kailangan din natin ng oras para sa sarili natin at sa mga bagay na nagpapasaya rin sa atin. Payo naman ni Lucas na tila alam ang kahalagahan ng work-life balance. Naku, tama ka dyan, Sir Lucas. Kaya ngayon, masaya ako at may oras akong makapag-relax at makasama ang mga kaibigan ko. Saad naman ni Chloe na nagpapakita ng pasasalamat sa kanyang boss. Sa pag-uusap na yon ay mas lalo pang lumalim ang kanilang pagkakaibigan. Nagbibigayan sila ng mga suporta at payo sa isa't isa. Nagbabahagi ng mga karanasan at mga pananaw sa buhay. Ang kanilang samahan ay tila isang patuloy na paglalakbay, kung saan ang bawat sandali ay puno ng kasiyahan at pagkakaibigan. Matapos ang maikling pahinga, nagdesisyon silang magpatuloy sa kanilang pagmemeryenda at mag-enjoy sa natitirang bahagi ng araw. Ang mga tanong, payo at tawanan ay nagpapakita ng kahalagahan ng kanilang samahan at pagkakaibigan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap habang nasa merienda, ay nagbitbit ng isang masayang atmosfera at pakikisamahan. Ang sarap nito, Chloe ah. Ang sarap nitong cake na dinala mo. Anong flavor pala nito? Tanong ni Lucas habang tinitikman ang masarap na cake na dinala ni Chloe. Salamat po, Sir Lucas. Ito yung red velvet cake. Isa to sa mga paborito kong cake. Gusto mo bang magdala ng konting wine? Saad naman ni Chloe na nag-aalok ng kanyang iinumin. Oo, tara. Masarap yan kapag may kasamang pulutan. Saad naman ni Lucas na may kasamang excitement. Habang nagtatagpo ang kanilang mga baso ng wine at ang kanilang mga pinggan ng masasarap na pulutan ay patuloy naman ang kanilang pag-uusap tungkol sa iba't ibang mga bagay. Chloe, may bala ka bang mag-travel sa mga susunod na buwan? Tanong naman ni Lucas sa kanya na tila interesado sa mga plano ng kanyang kaibigan. Oo naman, Sir Lucas. Gusto ko pong mag-explore sa mga bagong lugar at makaranas ng iba't ibang mga kultura. Ikaw ba? May plano ka bang mag-travel? Tanong naman ni Chloe na nagbabahagi ng kanyang mga gustong gawin. Hindi pa sigurado, pero ang plano ko, magbakasyon na din sa susunod na buwan. Gusto kong makapagpahinga sandali at mag-explore ng mga bagong destinasyon. Sagot naman ni Lucas na tila may pangarap sa kanyang mga mata. Sa kabila ng kakaibang oras na kanilang pinagdaraanan, patuloy nilang ipinapakita ang kahalagahan ng pagtutulungan at pagkakaisa. Matapos ang masarap na merienda at ang kanilang masayang mga pag-uusap, ay naramdaman nila ang kahalagahan ng bawat sandali ng kanilang pagkakaibigan. Habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap, ay biglang naisipan ni Lucas na kumuha ng tubig mula sa kusina. Habang siya ay naglalakad papunta doon, si Chloe naman ay naglilibot sa loob ng mini library niya, namamangha sa mga aklat na nakatambak sa mga estante. Bigla namang napansin ni Chloe ang dalawang Barbie doll na nakahandusay sa isang sulok ng library. Nagdulot ito ng kaunting pagtataka sa kanyang isipan, kaya't hindi niya mapigilang itanong si Lucas. Sir Lucas, bakit may mga Barbie doll dito sa library mo? Tanong naman ni Chloe na may kasamang pagtataka. Nagkaroon ng kaunting pagkabahala si Lucas, ngunit agad niyang sinagot ang tanong ni Chloe. Yun. Sa tingin ko, galing din yun sa mga anak ng kasambahay ko. Naglalaro kasi sila dito kanina sa library Kaya tingin ko napabayaan ko lang na naiwan ang pintuan ng library na nakabukas. Paliwanag ni Lucas na tila nagpapalusot.
Oo nga pala. Sinabi mo na yan sa akin kanina. Ang akala ko kasi may pamangkin ka na hindi ko alam. Saad naman ni Chloe na tila naaaliw sa ideya na may mga batang nagsisilbing bisita sa bahay na yon. Hindi pa naman, Chloe. Siguro, nangungulit lang yung bata kanina. Pero huwag kang magalala. Hindi ko na lang babanggitin sa mga kasambahay ko at iaayos na lang nila yung mga laruan nila. Saad naman ni Lucas na tila nagbibigay katwiran. Kahit meron pang konting agam-agam sa isipan si Chloe, ay nagpasya siyang tanggapin na lamang ang paliwanag ni Lucas. Bumalik sila sa kanilang pag-uusap at hindi na pinansin ang mga laruan sa sulok ng library na yon. Nakakabilib talaga ang buhay mo, Sir Lucas. Ang ganda-ganda ng pagkadisenyo at napakatahimik ng paligid ng bahay na to. Alam mo yun, para siyang perfect na retreat from the hustle-bustle of the city. Pamumuri pa ni Chloe na tila nagpapawaw sa ganda ng bahay ni Lucas. Maraming salamat, Chloe. I'm glad that you appreciate it. And that's right, I wanted to create a space where I can relax and unwind. Of course, after a long day of work. Saad ni Lucas na tila napapangiti sa mga papuri ng dalaga. Mission accomplished ka na talaga, Sir Lucas. Napaka-relaxing ng ambience sa bahay mo. Parang gusto ko na tuloy mag-staycation dito ng buong weekend. Saad naman ni Chloe na tila masaya sa pagpuri sa bahay nito. Nako, anytime. Anytime you want to have a staycation here, you're more than welcome. Masaya rin naman dito kapag may kasama, syempre. Saad naman ni Sir Lucas na may kasamang sincerity sa kanyang boses. Wow! Thank you so much, Sir Lucas. That's so generous of you. I'll definitely take you up on that offer one of these days. Saad naman ni Chloe na tila excited sa ideya ng staycation. Sa kabila ng kahusayan ng kanilang mga trabaho at buhay sa lungsod, nagbibigay pahinga sa kanilang mga puso at isipan ang pagkakaroon ng isang tahimik at magandang lugar katulad ng bahay ni Lucas. Habang nagpapatuloy ang kanilang mga pag-uusap, napag-usapan din nila ang kahalagahan ng pagpapahinga at pag-aalaga sa sarili sa gitna ng kanilang mga responsibilidad sa trabaho at sa kanilang mga buhay-buhay. Chloe, alam mo ba minsan, kailangan din natin ng oras para sa sarili natin. Hindi lang para magpahinga, kundi para na rin mag-reflect at mag-recharge. Payo ni Lucas sa kanya na tila may halong personal na karanasan. Alam mo sir, minsan naiisip ko din yan. Tama ka dyan. Napakahalaga talaga ng self-care. Hindi lang para sa pisikal na kalusugan natin, kundi pati na rin sa ating mental at emotional na kalagayan. Sagot naman ni Chloe na may kasamang pagpayag. Tahimik lang talaga dito, Chloe. Pero napakasarap mag-relax dito. Saad naman ni Lucas na tila nag-e-enjoy sa katahimikan ng lugar. Oo nga, Sir Lucas. Parang gusto ko na talagang magstay dito ng buong araw. Sagot ni Chloe na may kasamang pagpapahayag ng kanyang kaligayahan. Minsan talaga, kailangan natin ng ganitong oras para sa ating sarili. Napakasarap lang talaga. Payo ni Lucas na may halong pagmamalasakit. Tama ka dyan, Sir Lucas. Kailangan natin ng oras para magpahinga at mag-recharge. Chloe, kailan kaya tayo magkakaroon ng team building sa opisina? Sa tingin mo, magandang ideya ba yun? Tanong ni Lucas na tila interesado sa pagpaplano sa kanilang grupo. Siguro maganda yon para mas lalong magkakilala ang mga kasamahan natin sa trabaho. Paano kung isama natin sa agenda ang picnic sa labas ng syudad? Saad naman ni Chloe, na tila may kasamang excitement sa kanyang boses. Nako, magandang ideya nga yan, Chloe. Siguradong mag-e-enjoy ang lahat. Teka, kailan mo ba gustong gawin ang bagay na yon? Saad naman ni Lucas na tila na-e-excite na rin sa plano. Pwede naman siguro sir, sa susunod na buwan. May mga nakausap akong kasama natin sa ibang department at sabi nila okay lang naman daw yun sa kanila. Sagot ni Chloe na may kasamang pagpaplano. Perfect! Kailangan nating magplano ng maaga para siguradong magandang maipresenta natin. Salamat, Chloe, ha?
Salamat sa pagtulong mo at sa pag-o-organize. Saad ni Lucas na may halong pasasalamat sa boses niya. Walang anuman yun, Sir Lucas. Excited na rin ako magkaroon ng team building. Siguradong magiging masaya yun. Saad ni Chloe na tila excited na sa darating na okasyon. Lucas, ano tong nababalitaan ko ha? May isinasama ka daw na empleyado dito. Sekretarya mo pa talaga. Bulyaw ng kanyang daddy na si Enrique at tila galit ito sa kanya. Dad, paano niyong nalaman ng bagay na yan? Utal na sagot ni Lucas. Sinabi sa akin ni Jasmine. Mariing tugon naman ng kanyang ama na si Enrique. Nagulat nga ako nang malaman ko. Hindi maganda na may relasyon ka sa empleyado mo. Hindi tamang magkaroon ng personal na relasyon sa mga tauhan mo sa trabaho. Napalunok si Lucas, halatang kinakabahan sa reaksyon ng kanyang ama. Dad, hindi ko naman po sinasadya yun. Biglaan lang yung pagpunta niya dito. Napakabait po ng sekretary ko na si Chloe at responsable po siya sa trabaho niya. At saka, hindi naman po kami magkarelasyon. Tama naman yun, anak. Pero dapat mong tandaan na may mga limitasyon sa professional na setting. Hindi dapat nahahalo ang personal na buhay mo sa professional na trabaho mo. Pasensya ka na, Dad. Hindi ko na po uulitin ang bagay na yon. Pero maayos naman po ang trabaho ni Chloe at wala naman po itong epekto sa kanyang performance sa pagtatrabaho. Tiwala akong hindi mo na yun uulitin pa, Lucas. Bahagyang lumambot ang tono ni Enrique. Pero kailangan nating ayusin ito. Hindi pwedeng magpatuloy ang ganyang sitwasyon nyo. Ano bang gusto mong mangyari, Dad? Tanong ni Lucas na nakikipag-ugnayan sa kanyang ama. Ito ang plano ko. Sabi ng kanyang ama, sinadya pang pumili ng mga salita na maingat. Ang kailangan mong gawin, mag-set ng boundary sa pagitan ninyo ni Chloe. Magkaibigan kayo, oo. Pero dapat ay masiguro mong hindi ito makakaapekto sa iyong trabaho at sa kanyang pagganap bilang sekretarya. Tama ka, Dad. Sagot ni Lucas. Natuto sa kanyang leksyon. Gagawin ko ang lahat para marespeto ang profesionalismo sa ating samahan. Mahalaga ang respeto at profesionalismo sa anumang ugnayan sa trabaho. Paliwanag naman ni Enrique. Huwag mo rin sanang kalilimutan, anak, na may alituntunin at patakaran sa trabaho na dapat ninyong sundin. Yun lang yun. Tama ka, Dad. Saad ni Lucas, puno ng pasasalamat sa payo ng kanyang ama. Pangangalagaan ko po ang mga to at sisiguraduhin ko po na hindi na mauulit ang ganitong insidente. Salamat naman, anak, at naiintindihan mo. Saad ni Enrique, nakikita ang determinasyon sa mga mata ng kanyang anak na si Lucas. Isang mahalagang bahagi ng pagiging isang leader, ang pagiging marunong sa pagpapahalaga sa mga tauhan at sa tamang pamamahala at mga ugnayan sa kanila. Tama ka, Dad. Maraming salamat po sa lahat ng paggabay nyo. Pangako po na magiging mas maingat ako sa mga desisyon, pati na rin sa ugnayan ko sa mga katrabaho ko. Tama ka doon, Dad. Saad ni Lucas kahit na may bahid ng panghihinayang sa kanyang tinig. Siguro, dapat nga lang po talaga na mag-set ng boundary sa pagitan namin ni Chloe para maiwasan na po ang ganong issue sa hinaharap. Maganda ang desisyon mo, anak. Saad naman ni Enrique na nakikita ang pag-unlad sa pag-iisip ng kanyang anak. Mahalaga ang pagiging professional sa lahat ng oras, lalo na sa larangan ng trabaho. Habang pinag-uusapan nila ang mga hakbang na kanilang gagawin, hindi naman mapigilan ni Lucas na mapansin ang titig at ngiti ni Chloe mula sa kabilang dulo ng opisina. Tingnan mo nga yung mga ngiti ni Secretary Chloe. Di ba parang ang ganda-ganda? Saad ni Lucas sa kanyang bodyguard. Naku, totoo yan, boss. Sagot naman ng bodyguard niya na hindi napapansin ang pagkaudlot sa tinig ni Lucas. Mukhang masaya nga po siya eh. Mukhang masaya rin kayong dalawa kapag magkasama po kayo. Napansin ni Lucas ang pilyong ngiti ng kanyang bodyguard. Oo, alam mo na. Sagot naman niya, binibigyang diin ang huli. Pero dapat ayusin ko ang mga bagay-bagay.
Parang hindi naman tama na magkaroon ng personal na relasyon sa mga empleyado. Tama ka dyan, boss. Mabuti na rin mayroon ka pong maayos na boundary sa mga katrabaho nyo. Para na rin po sa kaligtasan ng lahat. Nang makita ni Lucas na may paparating na bisita, nagpaalam siya sa kanyang bodyguard. Subalit sa kanyang pag-alis, hindi niya maiwasang muling isipin si Chloe at ang mga damdaming naglilihim sa kanyang puso. Sa kanyang pag-uusap kasama ang president at chairman ng kanyang kumpanya, hindi niya mapigilan na mapansin ang mga ngiti ng kanyang sekretary na si Chloe na patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Ang aming huling quarter talagang nagpapakita ng pag-unlad sa mga numero. Saad ng chairman nila habang ipinapakita ang mga datos mula sa screen. At sa tingin ko, ang mga desisyon ng inyong department ang nagdulot ng malaking ambag dito, Lucas. Tumango naman si Lucas, ngunit ang kanyang pag-iisip ay hindi makatuon sa mga datos na ipinapakita nito. Sa halip, ang kanyang isip ay puno ng mga alaala ng mga sandaling masayang magkasama sila ni Chloe. Ano sa palagay mo, Lucas? Tanong naman ng president na napapansin ang pagiging abala ng kanyang VP. Oo, Mr. President. Sambit naman ni Lucas na nag-aalangang magbigay ng tugon. Talaga pong naging napakaganda ng performance ng department namin nitong mga nakaraang buwan. Hindi niya maiwasang isipin kung ano ang nagpapalakas ng ngiti ni Chloe at kung paano niya mapagtutuunan ng pansin ang kanilang kasalukuyang pinag-uusapan. Lucas, sigurado ka bang okay ka lang? Tanong ng chairman na nagtataka sa pagkukunwari nito. Ha? Nako, oo naman sir. Sagot naman ni Lucas, subalit ang kanyang isipan ay nasa mga ngiti pa rin ni Chloe na patuloy na lumilitaw sa kanyang isip. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay hindi mapigilan ni Lucas na ngumiti na lamang mag-isa habang iniisip ni si Chloe. Napansin naman ito kaagad ng kanilang chairman. Teka lang, Lucas. Bakit parang umingiti ka na lang ng mag-isa dyan? Tanong ng chairman na may kakaibang tingin sa kanya. Ha? Wala naman sir. Nakatanggap lang po ako ng magandang balita kanina. Sagot naman ni Lucas na sinisikap na itago ang tunay na dahilan ng mga ngiting iyon. Maganda naman yan. Sabi naman ng chairman at ngumiti rin ito. Basta siguraduhin mong hindi naliligaw sa iyong pag-iisip ang mga bagay-bagay, lalo na sa oras ng trabaho. Tama ka sir. Sabay ngiti ni Lucas na nagpapasalamat sa pagpapayo. Sa kanyang pagitan ay hindi maiwasan ni Lucas na isiping muling makakasama si Chloe pagkatapos ng kanilang mga gagawin. Unti-unti na rin niyang napagtanto na hindi lang basta trabahador ang nararamdaman niya para sa kanya. Ngunit sa ngayon ay hindi pa ang tamang oras para ipahayag ang kanyang damdamin. Magko-confess na sana si Lucas kay Chloe tungkol sa nararamdaman niya, subalit naudlot naman ito. Napakunot noo si Lucas habang iniisip ang kanyang mga susunod na hakbang. May sasabihin sana ako sa iyo, Chloe. Pagsisimula na niya. Tungkol naman po ito sa answer. May problema po ba sa opisina? Wika ni Chloe na hindi na rin niya natapos. Ngunit biglang nag-ring ang cellphone ni Lucas. Nagdudulot ng takot sa kanyang dibdib. Isang emergency call mula sa kanilang bahay. Chloe, pasensya ka na ha. Meron lang talaga akong emergency na kailangan kong asikasuhin sa bahay. Saad ni Lucas na puno ng panghihinayang sa kanyang tinig. Nag-aalala naman si Chloe para sa kanya. Talaga sir? Anong nangyari? Meron po ba akong maitutulong? Pasensya ka na. Medyo mahirap i-explain sa ngayon pero kailangan ko na munang umalis. Sagot naman ni Lucas. Nagmamadali ito na iayos ang kanyang mga gamit. Oo naman sir. Sana maging maayos ang lahat sa bahay niyo. Saad naman ni Chloe ng puno ng pag-aalala ang kanyang tinig. Bago pa man siya makaalis ay napagtantunan ni Lucas na hindi na muna niya magagawang sabihin kay Chloe ang mga salitang matagal na niyang pinipigilan.
Nakarating na kaagad si Lucas sa kanyang bahay at sinalubong kaagad siya ng isa nilang kasambahay. Anong emergency ang nangyari, Manang? Puno ng pag-aalala ang mukha nito. Hindi naman masambit ni Tina ang kanyang sasabihin sa kanyang sir. Ano nga pong nangyari, Manang? May pag-aalala sa tanong ni Lucas. Si Zion po, sir. Sumuka po ng dugo. Wika ni Manang Tina. Ano? Anong nangyari sa anak ko? Nasaan si Zion? Tumawag na ba kayo ng doktor? Sunod-sunod na tanong ni Lucas sa kanyang kasambahay. Dadalhin naman na po sana namin kaagad siya sa ospital. Pero dapat po, may consent na galing sa inyo, sir. Sagot naman ni Manang Tina habang patungo na sila sa kwarto ni Zion. Hindi po talaga namin alam kung anong nangyari sa kanya, sir. Bigla na lang po siyang nagsimulang magsusuka ng dugo habang nanonood ng TV. Nang makita ni Lucas si Zion na nakahiga sa kama nito, ay puno ng pag-aalala sa kanyang muka. Agad siyang lumapit at hinawakan ng kamay ng kanyang anak. Zion, anak, okay ka lang ba? Anong nangyari sa'yo? Tanong niya na halos hindi na nakapagsalita dahil sa kaba. Si Zion na hingal at puno ng takot sa mga mata ay sumagot sa kanyang ama. Dad, masakit po yung tiyan ko bigla. Tapos bigla na lang. Ito. Hindi na natapos si Zion sa kanyang pagsasalaysay nang biglang sumabog ang pinto ng kwarto. Pumasok ang mga doktor na kasama si Manang Tina. Sir, kailangan na pong dalhin sa ospital si Zion. Agad-agad. Saad naman ng doktor habang nagmamadali sa pagtutok sa bata. Oo, tama. Dalhin niyo na sa ospital ang anak ko. Sagot ni Lucas na puno ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Manang Tina, tawagan mo na ang ambulance. Ako na ang bahalang magpaalam kay Zia. Nagmamadali si Lucas sa paglabas ng kanilang bahay upang makita ang anak na si Zia at sabihin ang nangyari dito. Subalit sa kabila ng lahat, ang nasa isip niya ay ang kaligtasan ng anak niyang si Zion. Naku Dad, ano pong nangyari kay Zion? Agad na tanong ni Zia sa kabilang linya na puno ng pag-aalala. Hindi ko din matiyak, anak. Sagot naman ni Lucas na puno ng pag-aalala sa kanyang tinig. Bigla-bigla na lang siyang sumuka ng dugo. Pero huwag kang mag-alala. Nasa ospital na ang kapatid mo ngayon. Dad, sana okay lang po si Zion. Saad ni Zia na mukhang halos maiiyak na sa sobrang kaba. Sasamahan ko po kayo sa ospital pagkatapos ng klase ko. Oo, sana nga Zia. Sana maging okay na ang kapatid mo. Huwag kang mag-alala, ipasusundo kita sa driver mamaya. Saad naman ni Lucas na puno ng pasasalamat sa pagmamalasakit ng kanyang anak na si Zia. Mag-iingat ka dyan sa paaralan. Sabihin mo sa teacher mo na may emergency sa pamilya natin. Oo, Dad. Gagawin ko po yun. Saad naman ni Zia na determinadong magpatuloy sa kanyang mga gagawin sa paaralan. Tawagan mo na lang po ako kung meron po kayong update tungkol kay Zion, Daddy. Yes, anak. Gagawin ko yun. Saad ni Lucas na puno ng pasasalamat sa pagiging responsable ng kanyang anak. Mag-iingat ka dyan. Pagkatapos ng kanilang naging pag-uusap ay nagpatuloy si Lucas sa kanyang pag-aasikaso sa pagpapadala kay Zion sa hospital. Nurse Karen, go to my emergency room, please. Wika ng isang doktor. Dinala kaagad si Zion sa emergency room habang nag-aalala ang kanyang ama. Pagkalipas ng ilang oras ay lumabas na rin ang mga lab results. Doc, anong nangyari sa anak ko? Ano pong sakit niya? Puno ng pag-aalala ang mukha ni Lucas. Well, based sa mga laboratory results niya, may gastroenteritis siya. Bungad ng doktor sa kanya. Ano? Bakit? Paanong nangyari yun, Doc? Sunod-sunod na tanong niya. Food poisoning. Pagkain na may mataas na antas ng toxins mula sa bakterya tulad ng Staphylococcus aureus at Bacillus cereus. Kaya't nagsusuka siya ng dugo. Infected ang bituka niya kaya nagdududuwal siya ng dugo. Ano po bang maaaring gawin, Doc, kapag mayroong gastroenteritis ang anak ko? Kailangan ba ang operasyon? Tanong ni Lucas. Well, karaniwang hindi kinakailangan ng operasyon para sa gastroenteritis.
Maliban na lang kung may mga komplikasyon na lumabas na nagtatakda ng pangangailangan para dito. Sa karamihan kasi ng mga kaso, ang gastroenteritis ay maaaring mapabuti sa pamamagitan ng tamang pangangalaga tulad ng rehydration, pahinga, at pagkain ng tamang pagkain. Gayunpaman, kung may mga komplikasyon tulad ng severe dehydration, intestinal obstruction, o iba pang kondisyon na nangangailangan ng intervention, maaaring kinakailangan na ng operasyon. Paliwanag pa ng doktor. Okay po, Doc. Thank you. Okay, I'll go ahead, Sir Lucas. Excuse me. Pamamaalam ng doktor sa kanya. Sa kabilang banda, nag-aalala si Chloe sa nangyaring emergency sa amo niya. Agad naman na tinawagan ni Chloe ang isa sa mga nakaklose na kasambahay ni Lucas. Hello, Ate Livia? Anong nangyari dyan sa bahay ni Sir Lucas? Meron daw po kayong emergency? Bungad ni Chloe sa kanyang kasambahay na si Livia. Ma'am, nasa hospital po ngayon sila, sir. Sagot naman ni Manang Livia. Ano? Teka, pupuntahan ko sila. Pwede bang pakitext sa akin kung saang hospital? Manang, please. Alalang-alalang saad naman ni Chloe. Sige po, ma'am. Sagot na lamang ng kasambahay. Nang matanggap ni Chloe ang address, agad na nagpunta siya sa hospital. Ilang minuto ang nakalipas, ay nakarating na nga siya sa nasabing ospital. Pasensya na po, ma'am. Hindi ko po sinasadya, nagmamadali po kasi ako eh. Wika ng isang bata na nakabangga kay Chloe habang naglalakad sila pareho. It's okay. Sagot naman ni Chloe at dumiretso ang bata sa patutunguhan niya. Napansin ni Lucas ang pangyayari habang papalapit siya kay Chloe na hindi alam na nakabangga niya ang kanyang anak. Zia? Bulong ni Lucas sa kanyang sarili na puno ng pagkabahala sa boses. Pero bago pa siya makapag-react, nakita niya si Chloe na patuloy na naglalakad palayo sa kanya habang nagmamadali sa direksyon ng emergency room. Chloe! Sigaw ni Lucas at tumakbo papalapit kay Chloe. Napalingon naman ang dalaga sa kanya. Nagugulat sa biglang pagtawag nito. Lucas, anong nangyari? Tanong niya na puno ng pag-aalala sa kanyang muka. Si Zion, ang anak ko, dala dito sa emergency room. Pagpapaliwanag ni Lucas habang halos hindi na makapag-intay na pumasok sa loob ng ospital. Ano? May anak ka, Sir Lucas? Pero anyway, sana okay lang siya. Saad naman ni Chloe na sumabay pa sa kanyang pagpasok sa loob. Sa loob ng emergency room, nakita nila si Zia na naghihintay sa kanilang pagdating. Nang makita si Lucas at si Chloe, ay nagtakbuhan papalapit sa kanila, si Zia. Daddy! Ma'am! Nandito na po kayo! Magkakilala po kayong dalawa? Tanong ni Zia at halatang nagulat ito pero puno ng pag-asa sa kanyang muka. Ikaw? Gulat na tanong naman ni Chloe. Magkakilala kayo? May pagtatakang tanong naman ni Lucas. Yes, Dad. Kanina lang po. Nabangga ko po si Ma'am habang papunta po ako dito. Sagot naman ni Zia. Oh, really? What an incident. Dad, kamusta na po pala si Kuya Zion? Pag-iiba ng usapan ni Zia. Meron siyang gastroenteritis, anak. Pero niresetahan na siya ng mga gamot para sa sakit niya. Kaya huwag ka nang mag-alala. What? Bakit daw po, Dad? Food poisoning daw. Ganun po ba? Sagot na lamang ni Zia at hinawakan ng kamay ng kanyang kakambal na si Zion. Okay ka lang ba, Chloe? Tanong ni Lucas habang papalabas sila ng emergency room. Yes. Nag-alala lang talaga ako. Sagot naman ito pero sa isipan nito ay hindi pa rin siya makapaniwala na may anak na nga ang kanyang amo. Nakaramdam si Lucas ng kakaibang tensyon sa sagutan nila ni Chloe. Kahit na sinabi nitong okay siya, ay may bahid ng kaba at pagtataka sa boses nito. Chloe, sigurado ka bang okay ka lang? Tanong ni Lucas muli na puno ng pag-aalala sa kanyang boses. Oo naman, Sir Lucas. Sagot naman ni Chloe, subalit may indikasyon ng pag-aatubili sa kanyang tinig. Napansin ni Lucas ang pag-aalinlangan sa mga mata nito. Chloe,
Alam mo bang meron na akong anak? Tanong niya at puno ng pagtataka sa kanyang sarili kung bakit bigla na lamang niyang itinanong iyon. Nag-stand si Chloe sa tanong ni Lucas. Oo sir. Sagot niya at pilit na itinatago ang kanyang pagkagulat. Nabalitaan at napansin ko nga kanina lang. Napagtanto ni Lucas ang hindi pagkakasundo sa kanyang tanong. Oo nga pala. Pasensya ka na, Chloe kung itinago ko sa'yo. Saad niya na puno naman ng pangunawa. Parang biglang pumasok sa isipan ko na itanong sa'yo yon. Okay lang yun, sir. Saad naman ni Chloe ngunit sa kanyang puso, hindi pa rin niya maikuble ang kanyang pagkabigla sa kanyang narinig. Napansin ni Lucas ang pag-aatubiling ipinapakita ni Chloe, kaya't nagpasya siya na bigyan ito ng kumpiyansa. Chloe, alam kong medyo biglaan itong itatanong ko sa'yo. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo na kahit may anak na ako, pareho pa rin ang pagtingin ko sa'yo. Mahalaga ka sa akin bilang sekretary ko. At bilang kaibigan na rin. Napangiti naman si Chloe sa naging pahayag na yon ni Lucas. Salamat po, sir. Saad niya, puno ng pasasalamat sa kanyang tinig. Mahalaga rin po kayo sa akin bilang boss at bilang kaibigan ko. Naramdaman ni Lucas ang bigat na natanggal sa kanyang dibdib. Alam na niya na maayos ang kanilang ugnayan at hindi ito naaapektuhan ng kanyang personal na buhay. Handa ka bang samahan ako sa pagbisita ko sa aking anak sa kwarto niya? Tanong ni Lucas na puno ng pag-asa. Oo naman po, sir. Sagot naman ni Chloe na puno ng pag-unawa. Ipagdarasal ko rin po ang mabilis na paggaling ng anak niyo. Napangiti naman si Lucas, puno ng pasasalamat sa suporta ni Chloe sa kanya. Sa kanilang paglalakad palabas ng emergency room, alam ni Lucas na meron siyang katuwang sa kahit anong hamon na kanila pang haharapin. Alam mo, Dad, bagay kayo. Siya na lang kaya ang maging mami namin ni Zion. Pang-aasar pa ni Zia, kinikilig naman ang kanyang daddy. Napakurap si Lucas sa sinabing yon ni Zia, ngunit hindi napigilang ngumiti sa kanyang pag-amin. Ano ka ba naman, Zia? Nakakahiya. Saad naman ni Lucas na pinipigilan ang kanyang pagtawa. Tumawa naman si Chloe sa biro ng bata na nagpapakita ng pagka-mommy material niya. Nako, Zia, ikaw talaga? Ang kulit-kulit mo. Ikaw talaga, Zia. Bata ka pa pero kung ano-ano na yung nalalaman mo. Sabi naman ni Lucas ngunit hindi mapigilan ng ligaya sa kanyang puso. Pero salamat sa pagbibiro mo, Zia. Alam mo naman na mahalaga ka sa akin. Pati na rin ang kuya Zion mo. Tumango na lamang ang batang si Zia na puno ng kaligayahan sa kanilang pagsasama. Alam ko po yun, Dad. Sabi niya, nagpapakita ng pagmamahal sa kanyang pamilya. Talaga lang, Zia. Sige, tawagin na natin si Ma'am Chloe na Mommy. Saad naman ni Zion na may halong pang-aasar sa kanyang tinig. Natawa si Chloe sa birong iyon ni Zion. Ikaw talaga, Zion, ha? Hindi pa ako ready maging mommy. Ano ka ba? Sagot niya na nagpapakita ng pang-aasar din sa kanyang tono. Oo nga naman, Zion. Hindi pa kaya ni Ma'am Chloe ang maging mommy natin. Dagdag pa ni Zia na mas lalong nagpalakas ng tawanan sa kwarto. Napalakas ang tawa ni Lucas sa mga biro ng kanyang mga anak at sa reaksyon naman ng kanyang sekretarya na si Chloe. Mga bata pa talaga kayo. Sabi niya na puno ng pagmamahal sa kanyang mga mata. Alam niyo po, Dad, joke lang naman po yun eh. Walang ibang mami para sa amin kundi si Mom. Pero kung nagkakamabutihan na po kayo ni Ma'am Chloe, why not? 12 years na rin pong wala si Mami eh. Sabi naman ni Zion na puno ng pagmamahal sa kanyang inang na mayapa na. Maiintindihan naman ni Mami yun, Dad, kasi wala naman na po siya eh. Masaya na siya sa heaven kung hindi lang sana namatay si Mami dahil sa pagkapanganak namin. Siguro, ang ganda niya. Wika din ni Zia. Ate, sambit naman ni Zion. Pasensya na po pero Dad, baka maging kayo ni Ma'am Chloe ha. Ako po ang maid of honor niyo ha. Saad ni Zia.
Oo, tama ka anak. Pahayag naman ni Lucas. Pero salamat. Salamat sa pagpapalakas din ng loob ninyo sa akin. Sa kanilang masayang pag-uusap ay napagtanto nila na kahit anong pagsubok pa ang kanilang haharapin, ang mahalaga ay ang kanilang pagkakaisa bilang isang pamilya. Gumaling na rin si Zion, ilang buwan ang makalipas. Mom, Dad, may gusto po sana akong sabihin sa inyo. Kinakabahan na saad ni Lucas sa harap ng kanyang mga magulang. Ano yon, iho? Seryosong sagot naman ni Lucia, ang mami ni Lucas. Mom, Dad, alam ko na pinagbawalan mo na ako dito, pero nangingibabaw po talaga ang pagmamahal ko kay Chloe. Kaya sana, nais kong malaman ninyo na nililigawan ko na po ang sekretary ko. Anak, di ba sinabi ko naman na sa'yo, boss ka niya at hindi maaaring magkaroon ng relasyon sa empleyado mo. Yan ang mahigpit na rules sa kumpanya natin. Sagot ng Daddy Enrique niya. Yes, Dad. Alam ko naman po yun. Pero mahal ko po talaga si Chloe kaya liligawan ko siya. Lucas, alam mo namang hindi pwede yan. Mahal ka namin anak, pareho ng mami mo. Pero kailangan mong igalang ang patakaran ng kumpanya natin. Hindi pwedeng magkaroon ng romantic relationship sa pagitan ng boss at ng empleyado. Pero Dad, hindi naman po ako titigil hanggat hindi ko siya nililigawan. At hindi ko siya sinabing magiging kami kaagad. Gusto ko lang pong bigyan ng pagkakataon ang nararamdaman ko para sa kanya. Tahimik ang sagot ni Lucia bago siya nagsalita. Anak, mahalaga sa amin ang kaligayahan mo. Pero kailangan din natin natandaan ang integridad ng pamilya at ng negosyo natin. Sana anak naiintindihan mo kung bakit hindi pwedeng magpatuloy ang ganitong relasyon. Matagal bago nakasagot si Lucas, nakikiramdam sa bawat salitang sasabihin ng kanyang mga magulang. Oo naman po, Dad. Yes, Ma'am. Naiintindihan ko po. At salamat sa pag-unawa ninyo. Sa huli ay pinayakap ni Enrique si Lucas. Mahal ka namin anak. Marami pang pagkakataon at mga taong makikilala mo. Huwag mong pababayaan ang trabaho mo at ang mga pangarap mo. Nagpasalamat na lamang si Lucas sa kanilang dalawa bago siya tuluyang umalis, dala ang maraming emosyon at pag-aalala sa kanyang hinaharap. Oh, Chloe Razon Falcon, nandito ka na pala. Bungad naman ni Mateo, isa sa matalik na kaibigan ni Lucas. Magandang gabi sa'yo. Bati naman ni Chloe sa kaibigan ni Lucas na si Mateo. Kailan nga pala ang kasal niyong dalawa? Dapat makasal na kayo sa lalong madaling panahon. Baka maagaw pa yang si Chloe ha? Pagbibiro naman ni Jayden. Teka, paano mo naman nasabing maaagaw? Akin lang naman tong si Chloe. Saad ni Lucas at pinisil pa ang ilong ng kanyang kasintahan. Alam mo kasi, maraming nabibighani ang dalagang si Chloe. Baka mamaya agawin niyang mapapangasawa mo, sige ka. Sagot ulit ni Jayden sa kanya. Ikaw talaga bro, inggit ka lang Palibhasa kasi, binasted ka ng babaeng nililigawan mo. Pagsingit naman ni Davis na busy sa paglalaro ng online game. Oo nga, kailan nga ba talaga ang kasal? Tanong ng girlfriend ni Mateo na si Vanessa. Napangiti si Lucas habang si Chloe naman ay tumingin sa kanya na may lambing. Siguro, soon. Saad naman ni Lucas. Pero gusto ko munang siguraduhin na handa kami pareho. Maganda yan bro, tama yan. Hayaan nyo muna ang relasyon nyo na lumago at maging mas matibay bago kayo ikasal. Sagot ulit ni Jayden. Maraming araw pa ang lumipas, naging mas maganda ang samahan ni na Chloe at Lucas. Natanggap na rin ni Chloe ang pamilya ni Lucas. Sa kabilang banda, bumaling ang usapan ng magpinsan sa mga plano para sa hinaharap habang nagpapatuloy ang kanilang pagtitipon. Nagbahagi sila ng mga pangarap at mga layunin nila na puno ng pangako at posibilidad. Alam mo, Chloe, gusto ko rin sanang magkaroon ng sariling negosyo ko balang araw. Saad ni Melody, puno ng determinasyon sa kanyang mga mata. Pinsan ito ni Chloe. Talaga? Ano namang klaseng negosyo ang gusto mong pasukin? Tanong ni Chloe na interesado sa mga pangarap ng kanyang pinsan.
Well, I've always wanted to open a bakery. Gusto ko nang magbigay ng mga masasarap na tinapay at kakanin sa mga tao sa ating lugar. Napangiti naman ang dalagang si Chloe. Alam mo, maganda yan, Melody. Sigurado ako na magiging matagumpay ka. So kung ganun pala, dapat magkaroon tayo ng solid na plano at kailangan natin ng determinasyon at sipag para makamit ang mga pangarap natin. Saad naman ni Dahlia. Siyempre, importante din ang tiwala sa sarili at sa isa't isa. Dagdag pa ni Chloe. Kung magtutulungan tayo, walang hindi natin kayang abutin. Tama kayo mga pinsan. Kaya natin to, basta't magtutulungan tayo at mananatiling matatag sa ating mga pangarap. Laban! Kaya natin to! Sabay na saad ni Melody at ni Dahlia. By the way, pupuntahan ko muna si Lucas sa office niya ha. May ibibigay lang ako na paborito niyang pagkain. Magtatanghalian na rin kasi. Ay, ang sweet naman. Sige Chloe, mag-ingat ka ha. Dumating na nga si Chloe sa opisina ni Lucas at masayang binitbet ang paper bag na may lamang pagkain. Hi love, kamusta ka na? May dala akong lunch para sa'yo. Wow, love. Salamat ha. Anong meron? Kare-kare. Paborito mo to, hindi ba? Special delivery to from Lola's Kitchen. Ang sweet mo naman. Nakakagutom naman yan. Pero, kamusta ang araw mo, love? Okay lang naman, medyo busy nga lang. Pero ngayon, chill na muna tayo. Ano bang pinagkakaabalahan mo? Same here. Hectic ang schedule. Nag-aasikaso ng mga budget report. Tara, mag-lunch na muna tayo. At nang makapagkwentuhan tayo. Sure! Let's eat and unwind a bit. May plano ka ba ngayon over the weekend? Aya ni Chloe. Wala pa eh. Pero gusto ko sanang makapag-relax. Ikaw ba? Tama yan. Gusto ko lang magpahinga sa bahay. Oh, by the way, may naisip ka bang team para sa engagement party natin? Paano kaya kung adventure team? Para maiba naman. Ang paglalakbay ay exciting. Mag-iisip ako ng mga disenyo. Salamat sa suggestion mo. Okay lang. Excited na rin ako para sa party natin. Kamusta na nga palang mga pinsan at ang pamilya mo? Okay lang naman sila. Si Lolo, nagpapagaling pa. Ikaw, kamusta ang pamilya mo? Kamusta ang mga bata? Okay lang naman sila. Nagpadala si Mommy ng package para sa akin. Nakakatulong to palagi. Sweet naman ang Mommy mo. Kamusta ng latest project mo? Ongoing pa rin, pero maayos naman. Konting ayos na lang. Kamusta yung sayo? Malapit na ring matapos. Konting ayos na lang din. Masaya ang mga susunod na araw. Sigurado ako doon. Totoo yan. Tara, ipagtagumpay natin ang proyekto. Para sa tagumpay. Cheers! Para sa mas maraming tagumpay at masasarap na pagkain sa hinaharap, mahal. Anyway, excited na talaga ako para sa party natin. May idea ka na ba sa venue? Paano kung garden setup? Romantic at intimate yun. Alam mo, perfect yun. Ano bang kulay? Meron ka bang suggestion? Blue at saka gold. Elegant at mainit na kulay. Naku, mukhang magandang choice yan. Paano naman ang guest list natin? Marami ba o gusto mo ng konti lang? Gusto ko intimate. Konti lang. Malalapit na mga kaibigan at pamilya lang para mas personal. Tama ka. Pero alam mo, pwede mo ring imbitahin ang mga kasosyo ng pamilya mo. Tama ka. Gusto ko itong maging espesyal para sa lahat. Anong entertainment ang gagawin natin? Live band o gusto mo nang may DJ? Tanong ni Lucas. Mas maganda kung live band para mas romantic. Meron ka bang paboritong kanta para sa sasayawin nating dalawa? Gusto ko yung kantang Perfect ni Ed Sheeran. Parang bagay sa okasyon yun, hindi ba? Nakakakilig naman. Magandang choice yun, mahal. Para sa menu, gusto mo ba ng anong klaseng lutuin? Italian na lang siguro. Pasta, alak. Yun naman yung palaging maganda sa mood. Tama ka. Pasta. Ako na ang bahala sa caterer. Saka, digital or physical invitations?
Siyempre, digital invitations para eco-friendly at mabilis. Matalinong choice. Magde-design na kaagad ako. May iba ka pa bang gustong idagdag? Magdagdag na rin tayo ng personalized giveaways para sa mga bisita natin. At para na rin, meron silang maalala. Tulad ng custom-made keychains or photo frames? Maganda at thoughtful ang bagay na yon. Tama ka. Magiging maganda ang engagement party natin. Sobra na akong na-excite. Magiging isang espesyal ang araw na yon. Cheers sa pagpaplano at paglikha ng mga magagandang alaala. Kasama ka. Wika ni Chloe at halatang masaya ang mukha nito. Mahal, nandito na yung araw na hinihintay nating dalawa. Hindi ako makapaniwala na mangyayari na ang engagement party natin mamaya. Alam ko. Hindi ba? Kabado at excited ako. Pero perfect ang lahat. Salamat sa pagpaplanong kasama ka. Ang ganda ng mga dekorasyon na ginawa mo. Mas maganda pa sa iniisip ko na garden setup. Salamat, mahal. Mabuti at nagustuhan mo. Yun naman kasi talaga ang gusto ko. Yung maging espesyal ang okasyon na to. Talaga nga. At ang live band, nagdagdag lalo ng ganda. Handa ka na ba para sa ating unang sayaw? Oo naman. Sobrang saya na pinili natin ang kantang perfect bilang ating kanta. Ako rin. Alam mo bang excited na akong ipagdiwang kasama ang mga kaibigan at pamilya natin? Speaking of which, nagsisimula nang dumating ang mga bisita, kaya tara na. Sama-sama natin silang ipagdiwang. Binuksan ni Lucas ang gate ng hardin at pumasok sila ni Chloe habang nagpapalakpakan ng mga bisita. Congratulations, Lucas and Chloe! Congrats! Sabi ng isa sa mga bisita nila. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo upang ipagdiwang kasama kami. Napakalaki ng kasiyahan namin. Salamat talaga. Mahalaga sa amin ang inyong pagdalo. Cheers para sa pag-ibig, pagkakaibigan at bagong simula. Cheers! Sabay-sabay na sigaw ng lahat. Nagsimula ang gabi sa masayang kasiyahan habang nagkakasama ang mga kaibigan at pamilya upang ipagdiwang ang pagmamahalan ni na Lucas at Chloe. Sa huling gabi, inilayo ni Lucas si Chloe para sa isang tahimik na sandali. Ang gabi na to ay lampas sa aking pinaka-mimithing pangarap. Napakaswerte ko na ikaw ang kasama ko. Ganon din naman ako. Ganon din ang nararamdaman ko. Ang ating paglalakbay ay nagsisimula pa lang at hindi na talaga ako makapaghintay sa mga susunod pang mga mangyayari. Para sa atin, sa ating pag-ibig at sa magagandang sandali na nagpapatuloy pa rin na magkasama tayong dalawa. Para sa magpakailanman. Love, hindi mo ba naisip na ilang buwan na mula nang maganap ang engagement party natin? Ang bilis ng panahon. Alam ko, parang kahapon lang ano? Ngayon, malapit na tayong ikasal. Paano ang pagpaplano ng kasal? Medyo nakakabigla pero nakaka-excite. Hindi ko akalain na mahirap pumili ng kulay ng napkin ha. Tama ka, totoo yun. Maraming detalye pero sulit naman lahat. Napagpasyahan mo na ba ang mga panata? Hindi pa rin eh. Gusto ko kasing maging perfect. Ikaw ba? Nagsusulat pa rin ako ng sakin. Bawat salita pinupuno ko ng pagmamahal. By the way, nakipagtagpo ka ba sa mga florist? Oo naman. Nagawa na namin ang bagay na yan. Bulaklak sa lahat ng sulok. Parang garden fairy tale. Pero, paano naman yung cake? Oo nga pala. Highlight ang cake tasting. Pumili kami ng chocolate at vanilla layers. Alam mo bang napakasarap? Perfect choice. Paano ang lahat sa iyong dulo, love? Mahirap pero nakakatupad naman. Hindi ko na maantay ang araw ng kasal natin. Nagpadala ka na ba ng mga imbitasyon? Oo naman. Sigurado akong natanggap na nila. Sana makarating lahat. Tama ka. Pero oo nga pala. Ang honeymoon destination natin? Surprise yun. Hindi ko pwedeng sabihin yun sa'yo, no? Pero handa ka na ba sa adventure natin, love? Interesting. Tiwala ako sa iyong kakayahan sa pagpaplano.
Paano naman magme-merge ang ating finances matapos ang kasal? Oo naman, magtatayo tayo ng joint account. Teamwork tayo sa lahat, hindi ba? Sobrang grateful ako na kayo ang kasama ko. Saad pa ni Lucas. Ganon din ako. Para sa isang buhay ng pagmamahal, saya, at mga pangarap na magkasama. Idagdag mo na rin ang finances. Para sa atin at para sa magpakailanman. Ang mga buwan ay lumipas ng mabilis at dumating ang araw ng kasal ni na Lucas at Chloe. Sa magandang lugar, nagpasya silang magsama sa hirap at ginhawa. Lucas at Chloe, kayo ay nag-alay ng inyong sarili sa isa't isa sa pagtutulungan, pag-unawa at pagmamahalan. Hinihimo ko kayong magsimula ng masaya at matagumpay sa pagsasanib puwersa ninyong dalawa. Saad ng officiant. Mahal, sa harap ng Diyos at sa mga taong mahal natin sa buhay, itinatalaga ko ang aking sarili sa iyo. Mamahalin kita sa lahat ng yugto ng ating buhay. Lucas, itinatalaga ko rin ang sarili ko sa iyo. Sa ligaya, sa lungkot, pangako kong magsisilbing kasangga mo sa lahat ng oras. At sa pamamagitan ng pagtatali ng singsing na to, ipinapakita ninyo ang inyong pangako ng pagmamahal at pagkakaisa. Sina Lucas at Chloe ay nagpalitan ng singsing. Nagpalakpakan naman ang mga bisita. At ngayon naman ang bagong kasal, Lucas at Chloe, magbubukas ng kanilang pista ng pagmamahalan. Sabi ng kanilang reception host, ang sumunod na oras ay puno ng kasiyahan. Pagmamahalan mula sa pamilya at kanilang mga kaibigan. Ang sayawan ay talaga namang napakasigla at ang masasarap na pagkain ay nakahain na sa hapag. Nagbigay saysay sa pagtatapos ng kanilang wedding celebration. Love, sobrang saya ng araw na to. Tama ka. Kasama ka. Ang buhay ay tila isang magandang panaginip na nagkatotoo. At ito na nga ang umpisa. Umpisa pa lang. Ang ating buhay ay mas magiging masaya at mas magiging makulay pa. Kasama kita, Lucas. Ang lahat ay mas lalong magiging makabuluhan. I love you so much, Chloe. I love you too, Lucas. Love, may sorpresa ako sa'yo. Saad ni Chloe. Ano yon, love? Puno ng excitement ang mukha ni Lucas. Ipinakita ni Chloe ang sonogram photo. Buntis ako, Lucas. Magiging magulang na tayo sa anak nating dalawa. Talaga, love? Napakagandang balita nito. Oo naman, no? Sobrang saya. Alam mo bang ikaw ang unang pinagpaalaman ko nito? Grabe, love. I can't believe it. This is the best surprise ever. We're going to be parents again. Saad ni Lucas. Oo, magiging magulang na rin tayo. At alam mo ba, gusto kong malaman mo agad kasi ikaw ang unang dapat na nakakaalam. Ang swerte ko. I promise to be the best partner and parent to our little one. I know you will, love. Together we will build a beautiful family. Kumurba ang ngiti sa mga labi ni Chloe nang masambit iyon. Habang lumilipas ang mga buwan, nadama ni na Lucas at Chloe ang pagsilang ng isang bagong yugto sa kanilang buhay. Ang pag-aantay para sa kanilang munting pamilya ay nagdudulot ng kakaibang saya at kaba sa kanilang mga puso. Love, kamusta ka? Paano mo nararamdaman ang pagbubuntis? Okay naman ako, love. Medyo palaging sumasakit ang likod ko, pati na rin ang cravings ko, grabe. Pero lahat naman, masaya para sa akin. Excited na rin kasi talaga ako eh. Pero ano bang cravings mo ngayon? Ice cream na may pickles, please. Ice cream na may pickles? Talaga bang gusto mo yun? Oo naman. Love, alam mo namang weird ang cravings ng mga buntes, hindi ba? Pero alam ko na masarap yun, promise. Paglipas ng ilang linggo ay nagkaroon na sila ng prenatal classes at nagplano para sa nursery ng kanilang anak. Ang pagkakaroon ng baby shower ay nagdulot ng kasiyahan at suporta mula sa kanilang mga kaibigan at pamilya. Nang dumating ang araw ng panganganak ni Chloe, nandoon si Lucas. Buo ang suporta para sa kanyang asawa. Love, kaya mo yan ha? Mahal na mahal kita. Tandaan mo yan palagi. Salamat, love.
Excited na akong makita ang mukha ng munti kong anak. Pagkalabas ng sanggol, puno ng kaligayahan ng buong kwarto. Isang munting anghel na nagdala ng bagong sigla sa kanilang pagsasama. Habang sina Zion at Sia naman ay tuwang-tuwa sa pagdating ng kanilang bunsong kapatid. Kamusta ka, love? Salamat pala sa pagiging malakas mo para sa pamilya natin. Thank you. Thank you sa pagiging pinakamabuting asawa at ama. Sobrang saya ko nakasama kita sa lahat ng nangyayari sa buhay ko ngayon. Sa pagpasok ng bagong buhay sa kanilang tahanan, nadama ni na Lucas at Chloe ang kakaibang ligaya at pagmamahalan. Ang pag-aaruga at pagmamahal para sa kanilang munting anghel ay nagdulot ng mas malalim na koneksyon sa kanilang pagsasama. Mahal, tingnan mo siya oh. Parang kahapon lang nasa tiyan ko pa siya. Oo nga, love. Sobrang bilis lang ng panahon. Pero ngayon tingnan mo naman, kumpletong-kumpleto na tayo. Ang kanilang buhay ay naging puno ng tawanan, awitan ng mga lullabies at mahigpit na yakapan habang bumubuo sila ng mga alaala sa unang taon ng kanilang anak ay mas nagiging matatag ang pundasyon ng kanilang pamilya. Love, bigla ko lang naisip, paano tayo magbabudget nito ngayon? Doble-doble na pala ang gastos natin. Tama ka, love. Mag-set tayo ng family budget. Gusto ko din na siguruhin na maayos ang future ng mga anak natin. Thank you, love. Isa ka talagang maalagang ama. Sa kabila ng mga pagsubok ay naging mas matatag ang pagsasama nila Lucas at Chloe. Love, kahit mas maraming responsibilidad pa ang ibigay sa akin, mas lalo lang akong magiging inspired sa araw-araw. At nakikita ko naman yun. At ang pagiging magulang ay isang malaking hamon talaga. Pero pagkasama kita, alam ko, kakayanin natin ang lahat. Sa paglipas ng mga buwan ay mas lalo pang naging makulay ang buhay nila Lucas at Chloe. Ang kanilang munting pamilya ay bumubuo ng mga masasayang sandali para sa kanila, mula sa unang hakbang hanggang sa unang mga salita ng kaniyang anak. Sa kabila ng kanilang mga trabaho at pag-aalaga sa kanilang anak, hindi naman mawawala ang mga oras para sa kanilang mga sarili. Naglaan sila ng date nights para mapanatili ang apoy ng kanilang pagmamahalan. Gusto ko din sanang isama si baby sa trip natin. Gusto ko din yun, love. Siguro pag medyo malaki na siya, ng konti, para naman ma-enjoy ng bata ang trip. Isang araw habang nasa labas sila para sa isang pampamilyang lakad ay nagtagpo sila ng mga kaibigan na mag-asawa rin na may mga anak. Lucas, Chloe, kumusta na kayo? Bati naman ni Mateo. Mabuti naman kami, pare. Kayo? Eto, masaya. Kasama namin si little one. Ang cute! Parang gusto ko siyang yakapin. Nagkaroon sila ng masayang pag-uusap at naging inspirasyon ng mga kaibigang ito sa kanilang pagiging magulang. Habang si little one ay lumalaki, unti-unti na ring nagbabago ang kanilang mga priorities. Nauunawaan nila ang halaga ng pagsasakripisyo para sa kinabukasan ng kanilang anak. Love, malapit na ang karawan ng anak natin. Ano bang gusto niyang theme para sa birthday party niya? Paano kaya kung fairy tale theme? Alam mo naman ang love niya sa mga kwento, di ba? Alam mo, ikaw talaga, palagi na lang ang ganda ng idea mo. Sigurado akong matutuwa sa fairy tale costume ang bata. Sa kabila ng mga pag-asa at pangarap, alam nila Lucas at Chloe na ang kanilang pagsasama ay lalo pang mas magiging matatag. Ang paglaki ng kanilang pamilya ay nagdadala ng bagong mga pagkakataon at handa silang harapin ang anuman na naghihintay sa kanilang kinabukasan.